plano talaga ni Mr. Magat ay ipalinis sa akin yung gubat-gubatang property na yon. Lahat po yun, nilinis ko po yun sa loob ng 3 to 5 months. Kasama ko po yung anak ko. After 8 years ng service nyo, hindi ka kinikilala na caretaker. Kayo po ba'y nagkabaranggayan tungkol po dito? Ako pa nga po ang ipinabarangay eh. Trespassing po daw ako. May pinaalis na tao, Kap, 8 years nagtatrabaho dyan, wala man lang nakuha ang 5 sentimo. Yung mismong tao mo daw ang nagsira ng padlock, wala ka alam? Nakakagalit eh. So by department po kasi ang ina-implement namin. Kap, there is no use in talking to you. Wala kang kwentang, kapitan, pakipatay na yung telepono. Ang gusto ko lamang sana mangyari, itong si Kapitan ay makausap na maayos. Pero ang sinasabi, wala daw siyang alam sa kaso. Walang alam sa kaso, walang alam sa kaso. So hanggang saan yung walang alam? Kung walang alam, edi umalis ka na, mag-resign ka na. Ako po ay lumalapit sa hashtag ipabitag mo upang humingi ng tulong dahilan sa ako po ay pinaalis sa lupang kinikertaker ko sa loob ng 8 taon. 2016 po ay lumapit sa akin itong si Paul Vincent Magat at nakiusap sa akin kung pwede na bantayan ko yung kanilang lupa. Higit 8 taon na akong caretaker dyan sa lupa ni Magat at noong panahon ng siguro mga 2022 ay sinimulan ko nang ipaalala sa kanya yung mga obligasyon niya sa akin financially. Kasi ang sabi ko sa kanya, Paul, matanda na ako, may sakit pa ako, kailangan ko rin naman ng pera para makapagpagamot ako. Ang naging sagot po sa akin ni Paul ay, wala naman tayong pinag-usapan eh. At saka sabi niya, wala naman tayong kontrata na kinuha kita bilang caretaker. February 24 po ay, ang ginawa nila ay sinira nila yung padlock na kung saan ako ang may hawak ng susi at pumasok po sila doon sa property na kung saan meron akong mga mga gamit, servant tool po. Ako po ay lumalapit sa inyo dahil humihingi po ako ng tulong na para makuha ko yung karapat-dapat na kabayaran doon sa ginawa kong pagsiservisyo at pagpapago doon sa pamilya Magat. Matanong ko lang po itong binabantay mong property, pagmamayari po nino to? Actually, hindi naman po nila yan pagmamayari kasi ano lang po yan dyan, rights lang po yung papel dyan. Walang titulo. Walang title. Kaya nga po nila ako kinuha na caretaker dyan kasi para i-representa sila kasi hindi naman sila nakatira dyan upang kung sakaling may dumating na mga claimants, mayroong magtanggol at plano talaga ni Mr. Magat ay ipalinis sa akin yung gubat-gubatang property na yon. Lahat po yun, nilinis ko po yun sa loob ng 3 to 5 months. Kasama ko po yung anak ko. May kasunduan ba? Babayaran ka monthly? At ang tanong ko pa dito, nasaan sila? Kung hindi sila nakatira dyan, syempre ikaw yung kinuhang caretaker, nasaan sila during those period na kayo po yung nagbabantay? Itong si Sir Magat ay, ang pagkasabi niya sa akin ay sa Cavite sila Nasa Cavite lumipat. na, so malayo. Ang kasunduan po talaga niya, ang sabi niya sa akin, Kuya, susulitan ko naman yung mga pagod mo dyan. Susulitan, pero hindi niya po binigay kung anong specific. Wala lang. Basta ang sabi niya sa akin, kung halimbawa yan ay maibenta, yung lupa na yan, pagkatapos mong linisin, ay babayaran ko yung mga pagpapagod mo dyan. At saka yung mga kasama ko, yung anak ko, at saka yung ibang mga tao na kinuha ko. Ang masaklap pa dito, parang nabasa ko kanina, after 8 years ng service nyo, hindi ka kinikilala na caretaker. Parang sinabi nyo sa video kanina, yung padlock sinira kasi may tinutuluyan ka sa area kasi nga binabantayan mo. Nilabas yung mga gamit ninyo. That means pinapaalis ka na. Pinaalis na nga. Kayo po ba'y nagkabaranggayan tungkol po dito? Ako pa nga po ang ipinabarangay eh. Trespassing po daw ako. Kaya nung nagkita po kami sa barangay, sabi ko, 8 years akong nagtitrespass dyan sa... Kumbaga, ang nakikita ko dito, 8 years ka sa lugar, ibig sabihin, kilala ka ng mga tao. Kilalang kilala po. Tapos bigla ka sasabihan na trespassing. So ano nangyari sa barangay? Hindi
hindi kami Hindi kayo po nagkasundo. Kinausap actually ng bitag itong inireklamo. Inireklamo. April 16, 2024, nakausap ng bitag ang kapatid ni Paul Magat na si Christina Magat. Hindi naging maganda ang pag-uusap ng bitag at ni Christina dahil hindi rin daw niya ibibigay ang numero ni Paul Magat. Ayon kay Christina, bago raw ipalabas ang sumbong ni Efren, dapat daw aralin muna ng bitag ang reklamo. Wala naman daw silang naging agreement ni Efren sa pagiging caretaker nito. Ganito na lang ang masasabi ko. Unang-una, napaka-defensive naman. Magtatanong lang, tapos sasabihin, bias ka agad. Kaya nga namin kayo tinatawagan. Gusto sana namin marinig ang side ninyo. Hindi para kastiguhin kayo dyan. Ang gusto lang naman namin dito is para mabigay ang tama para kay tatay. So, kausapin na natin ngayon ng kapitan ng barangay, si Wilfredo Cara. Magandang umaga po. Kap, sir, meron ng isang lumapit sa amin na Efren Marin. Papacheck ko po maigi itong kasong ito at alamin ko po yung pangyayari. Kung dumaan po ito sa amin, titingnan ko po ang record nito. Balikan na lang kita, tawagan kita ulit, siguro gather your information and then kausapin kita ulit, Kap, tungkol doon sa nangyari. Ring natin on the line next yung Rodel Villanueva, President ng Pinagbuklod HOA Area 5 Sitio Veterans. Magandang umaga po sa inyo, Sir Rodel. Magandang umaga po. Anong masasabi niyo, sir, dito sa nangyaring case na ito? At sa pagkakalam ko po kasi, noong 2018, lumapit sa akin yung si Paul Maga po. Ngayon, tinawag ako ni Teacher Aida, yung asawa po ni Kuya Charlie, Kuya Efren Marin po, na nandito si Paul Maga magmimember sa asosasyon. Ngayon pumunta po ako na meet ko po siya. Nagmember naman po siya. Tapos after po noon, noong 2018, hindi na po siya nagpakita. Yung obligasyon sa asosasyon ay hindi na po niya naibigay sa amin yon. Yung ma-reduce namin na 20 pesos po per month. 20 pesos, hindi lang mabayad-bayad? Okay. Mula 2018 hanggang 2024. Kaya lang naman po din ako pumayag na member siya. Kasi pakiusap po nila Teacher Adan at saka ni Kuya Efren Marin na i-member kasi magtatayo na sila ng bahay. Kasi wala po silang bahay po talaga doon. Lupa lang. May luti pa daw po sila pero wala naman po silang istruktura doon sa area 5. Kasi ang pagkakalam ko po, nasa Cavite po sila nakatira. Pagkakalam ko, noong 2018 ay si Kuya Charlie na po ang siyang naging caretaker ng lupang yan. So, binigay po sa kanya yung susi. Kinausap ba kayo, Sir Rodel, ng mismong may-ari na si Sir Efren daw ang magbabantay? Wala po silang sinabi sa akin. Nalaman ko na lang po nung after nung mga ilang buwan na si Kuya Charlie na po yung caretaker. Kasi ang pagkakalam po, ang dating caretaker po, si Ate Esther, pinalis nila na 20 years na nagki-caretaker doon sa kanila. Pinalis nila nang wala man lang kahit 5 ibinigay. Ayon doon kay Ate Esther. So parehas sa sitwasyon din. Opo. Sir Rodel, matanong ko lang, na-witness nyo ba o may impormasyon kayo dun sa pagpapaalis din sa kanya? Ano yung naging proseso ng pagpapaalis sa kanya? Bigla na lang po sila na may nagpunta na barangay na sinira po yung padlock ni Kuya Charlie. So kumuha sila ng services ng barangay? Opo. Okay. Can you stay on the line, sir? Kasi babalikan din namin ng barangay. Magandang umaga ulit, Kap. Yes, magandang umaga po. Andito po ako ngayon sa tanggapan ng Lupong Tagapamayapa. Tinitingnan ko nga yung record dito. As per record dito, dalawa yung kaso rito. Yung si Marin ang nagreklamo. Yung Marin ang nagreklamo. Meron po yung isa. Tapos yung isa naman, Magat naman yung nagreklamo. So Kap, ito, pinapahanap ko yung folder. Kap, siguro diretso na tayo dun sa naging problema, no? Kasi may kinausap kami na taga-asosasyon ng mismong lugar. And may nabalitaan ako na mismong barangay ang nag-assist para sirain ang lock at paalisin itong si Charlie, known as Charlie but Efren, Tatay Efren. Pa-imbestigahan ko po yan. Pa-check ko, patawag ko nga yung Kap, kanina pa yung pa-imbestiga, you're wasting my time eh. Yun nangyayari kasi dito, nag-uusap lang tayo, wala kang alam dun sa kaso, wala kang alam dito sa nangyayari. Anong klaseng kapitan ka? May pinaalis na tao, Kap, 8 years nagtatrabaho dyan, wala man lang nakuhang 5 sentimo, pinaalis. Tapos, yung mga tao mo pa yung nagpaalis, wala ka alam? Balikas, ang kaso po dito sa amin, napakarami po yung talaga. mismong tao mo daw ang nagsira ng padlock, nakakagalit eh. So, by department po kasi ang ina-implement namin. Kap, dito, there is no ipapatawag ko use po yan. in talking to you. Wala kang kwentang kapitan, pakipatay na yung telepono. Itong kapitan na ito, kinakausap mo na maayos. Ang gusto ko lamang sana mangyari, itong si kapitan ay makausap na maayos. Pero ang puro ang sinasabi, wala daw siyang
alam sa kaso. Walang alam sa kaso, walang alam sa kaso. So hanggang saan yung walang alam? Kung walang alam, edi umalis ka na, mag-resign ka na. At saka hindi po magkakaroon ng lakas ng loob itong si Magat na gumawa ng ganun kung hindi siya sinamahan ng taga-barangay. Ganito, ang para sa akin, yung dapat kasi si Kapitan, dapat alam niya yung proseso. Pagka nagpapaalis kasi usually, kapag ganyan, for example, kahit man nasa lupa mo na, kailangan mo dapat mag-issue ng court order. Magpa-file ka ng case sa court and then they'll give you a court order saka sila magpapaalis ng tao kung trespassing, di ba? Pero ikaw naman kasi talagang pinagkatiwala ka, dapat alam ng mga mismong taga-barangay yan. Ang aking ginakainis lang dito kay Kapitan is kinakausap mo na nga, tinatanong mo, walang kaalam-alam, may nagko-coach-coach pa dyan sa likod niya na hindi mo maintindihan. Magandang umaga po, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl. Sa ilalim po ng batas, pagka po ang isang tao ay nag-importa ng trabaho, pakikinabangan ng taong humiling sa kanyang kapwa na may gagawin para sa kanya, meron pong tinatawag tayong implied contract. Bagamat wala mang nakasulat, bagamat walang pinag-uusapang kabayaran o di kaya kompensasyon para po doon sa taong nagtrabaho sa kapakinabangan nung humingi ng tulong, gaya po nito, merong may-ari ng lupa, tapos ginawang caretaker ng kanyang kapwa. Kahit po walang pinag-usapan, ayon po sa mga umiiral na lituntunin sa ating Kodigo Sibil ng Pilipinas, kailangan magbayad ng kaukulang biyaya o kaukulang kabayaran sa umiiral na halaga ng pagtatrabaho sa loob ng walang oras sa isang araw upang hindi naman magkaroon ng unjust enrichment. Yun pong taong nagpatrabaho, humiling na siya'y matulungan sa iba't ibang kaparaanan. Hindi po pwede na nasabihin nung nagpatrabaho, wala kaming kasunduan. Sapagkat ang kasunduan, kahit po hindi nakasulat, ay tinuturing na valid and existing. So, po yun, po pwede pong humingi, ito pong lumapit na mabayaran siya nung kahit na yung regular man lang nasahod every day doon sa lugar kung saan nandoon yung kanyang binantayang lupa. Attorney, so anong pwede niya magawa siguro na aksyon? Well, ang po pwede po niyang gawin is magpunta nga po sa DOLE, pero sasabihan din po siya, doon muna siya sa tinatawag na SENA, Single Entry Approach, sa paglutas ng mga suliranin tungkol sa paggawa. Labor problem po ito, Ginoong Carl Tulfo, liwanag, sapagkat nagpatrabaho. Attorney, meron din akong isang issue sana na gusto ibanggit, no? So, kasi kinausap namin yung mismong may-ari ng, I think yung kapatid ng may-ari ng lupa, si Christina Magat. At ito ay naghahamon pa at sinasabi na kapag ito ay inere namin at pinakita daw namin itong storya, ay sasampahan daw kami ng kaso. So, imbis na yung pangbayad dun sa attorney or whatever it is na lawyer, sana naman na bayaran na lang dito kay Tatay Efren, di ba? Or if not, samantala man lang na sinasabihan namin siya na kaya nga namin kinukuha ang panig niya para malaman namin kung anong side niya talaga para maging balanse. Ang sinasabi kaagad sa amin ay bias at sinasidean daw namin kaagad si tatay. Ano ang masasabi niyo, attorney? Nakakatuwa naman po yan. Pinakikinggan po ng mga namin lahat ng panig. Hindi na po kami dito lang sa isa sa nagre-reklamo lang. Binibigyan nga po kayo ng pagkakataon at dapat po niyong samantalahin yan. Marami po ang naglilingkod sa mga mahihirap nating kababayan ang hindi na nagbibigay ng pagkakataon doon sa kanilang inireklamo. Pero dito po, sa Pabitang Monumento Tulfo, talaga pong hinahatak ang langit at lupa upang makausap yung pong inireklamo at makapagbigay ng panig. Grab that opportunity if I were you, because you will never be given the chance from the other broadcasters or anyone else. Hindi po ito paglabag sa inyong karapatan sa privacy. Why? May reklamo po Yung pong Data Privacy Act, in case you are referring to that, yung pong maangas na kausap natin dito, baka po ang kanilang tinutukoy yung Republic Act 10172, yung pong Data Privacy Act. Hindi po ito Data Privacy Act. Bakit po? Yung Data Privacy Act, pagkilos po, pampersonal ng isang tao, impormasyong pampersonal. Ito po hindi inireklamo. Nagre-reklamo na may krimeng naganap. At kung may krimeng naganap, lalo na po ito, may krimeng naganap, sapagkat hindi po kayo nagbayad dyan sa tao, taliwas at sinasabi ng Labor Code of the Philippines, may pagkakabilang po yan ng 3 taon, that is a crime. And when there is a crime, anyone can talk about it, lahat pwedeng magsalita, lahat pwedeng magulat. In fact, yan ang trabaho ng nasa media. Na may narinig na ba kayong nagreklamo, Data Privacy Act sa media? Wala po. Matatalo lang po kayo. Yes. Well,
I think that's more than enough, attorney. Yung gusto lang namin din ay makunan kung anong pwedeng aksyon dito para kay Tatay Efren. So nabanggit nyo naman na para at least alam niya na din ang kanyang karapatan at pwede din namin siguro maidulog to sa Sena. Yun lang naman, Attorney Batas, at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat ulit. Maraming salamat po, pero sa inyong pahintulot, gusto ko lang pong pulsuan si Kapitan. Ay, go ahead po, attorney. Opo, grabe naman. Alam po niyo, masyado na yatang na-baby itong mga opisyales ng barangay. Opo. Itong kalilimutan, mga barangay, Republic Act 7160, tungkulin po ninyo na tumugon sa publiko sa kanilang mga katanungan. Karapatan po ng publiko yan, kahit wala po yung tinatawag na Freedom of Information Act dito po sa Pilipinas. Pero sa ilalim po ng inyong tungkulin bilang barangay official, mapakapitan, o di kaya mapagagawad, o si barangay secretary, o barangay tanod, tumugon po sa mga pagtatanong ng publiko, lalo na mayroon pong formal complaint. Pag sinabi nyo wala kayong nalalaman, baka po kayo mademanda conduct unbecoming of a public officer dahil hindi nyo alam ang nagaganap sa inyong nasasakupan. Kapitan, sa susunod po, baka hindi na namin kayo patatawarin dito, ha? Salamat po, Ginoong Carlson po. Magandang umaga po sa mga nanonood. Okay. So ngayon naman siguro, Tatay Efren, para magtapos na din tayo ngayong araw. So at least alam mo na ang inyong mga karapatan, ikaw naman ay nasa tama. At siguro ma-refer ka na lang namin din to Sena kung gusto mo talaga na i-push that way. And then as for CAP naman siguro, we'll see and what we can do for maybe calling on the attention of the ALG regarding this case. Okay siya? Opo. So maraming salamat sa bitag at patuloy sana niyong paglingkuran pa mga katulad naming mga powerless na mga inaapi. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Tatay Efren. Okay? Ito, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, tatak, bentulfo. Tatak, #ibabitag mo.